Hello guys, welcome to my video. And for today's video guys, natutuwa lang ako kasi dun sa mga videos na ginagawa natin, meron tayong mga pailan-ilan na mga co-nurses, mga colleagues na na-reach out dun sa mga colleagues natin na katulad ko na matagal na wala sa bedside or sa nursing world na ngayon nagiging interesadong bumalik, magbalik loob. And especially din dun sa mga co-nurses ko under Advanced USRN na madideploy din dito sa Florida sa mga Advent Health Hospitals. So may mga kapailan-ilan silang mga katanungan. So yun, by the way guys, yung mga i-share ko sa inyo, this is just my personal experiences, so it may or may not be the same with other nurses or colleagues natin na nandito sa US. So it's up to you kung magiging beneficial ba itong mga information na ibibigay ko sa inyo. So number one, budget. So if I may suggest, siguro mga 3 to 5k USD would be enough, especially dun sa may mga family na pupunta rito. Kasi sobrang medyo expensive din talaga yung pamumuhay talaga sa US, especially mga tax. Lahat sobrang may tax. So magugulat ka, especially kung nag-work ka sa Middle East na walang tax or hindi ganun kalaki yung tax. Sobrang nakaka-overwhelm yung mga taxes dito. So yun, sa mga under advanced USRN, syempre meron tayong specific date bago tayo pumunta rito. I mean, may specific date tayo kung kailan tayo dapat nandito sa Florida. And meron tayong 2 weeks na time bago magsimula yung orientation or yung TAP program na tinatawag or yung employment natin. Kasi parang start ka ng TAP, automatic yun, start ka ng employment natin yun eh. So yun. So yun. So within that 2 weeks guys, bago mag-start yung orientation sa mga advanced USRN, meron tayong kailangan nating i-settle yung bank account. I mean, kailangan natin mag-open ng bank account, yung driver's license or driving license, and yung pag-endorse ng license natin kung license ka under other state. So yun yung mga kailangan natin gawin. And mas maigi siyang gawin within that 2 weeks para at least parang start yung program o yung orientation, wala ka nang problema. Diba? Wala ka nang iisipin kasi yung program is from 9 a.m. to 5 p.m. So after 5 p.m. wala ka nang magagawa. Usually sarado na yung mga bangko, yung sa pag-apply ng driver's license or kung ano-ano pa. So yun. So sa pag-open ng bank account, siyempre kailangan natin ng fund, and then kailangan din natin mag-apply ng mga credit cards dito. So importante na makapag-build tayo ng credit score dito sa US. So magagawa lang natin yan pa nakapag-apply tayo ng credit card. So meron namang ilan-ilan dito na pwede ka mag-apply ng credit card na hindi ka naglalabas ng pera. So yun, so kung ano yung mga ano na yon, mga banks na yan, PM Stucky. PM referral. So yun. So in my case, nag-open ako sa Bank of America ng checking account, and then binigyan nila ako ng credit card. Usually hindi sila nagbibigay ng credit card sa mga baguhan. And by the way guys, yung mga bagay na yun, maipaprocess lang natin yun pag meron ka ng social security number. Isa rin sa mga pwedeng i-advise is kung meron kayong mga relatives or friends kakilala dito sa US, might as well spend your time na mag-relax, mag-unwind dito sa US para at least pagpasok nyo dito sa US, mabilis na lang mai-process yung or mai-release yung SSN ninyo or yung social security number and yung green card ninyo. Kasi without those documents, mahihirapan kang mag-start talaga dito sa US. Wala kang mahirap, parang basically mahirap gumalaw. Hindi magagawa yung mga pag-open ng bank account, driver's license, and yung pag-endorse ng license. So yun. And going back, so yun nga, kailangan natin mag-build ng credit score. So magagawa lang natin yan pag meron tayong mga credit cards. And then, yung driver's license naman, it's better na meron na kayong lisensya kung saang bansa kayo galing, sa Pilipinas or saang abroad or saang lugar kayo galing, para at least pagdating nyo dito, yung theory na lang at saka yung road test na lang iisipin nyo. Kasi kung dito pa kayo mag-aral ng driving, medyo mahal siya. In my case, kahit na sabihin natin nag-drive na ako sa Middle East for almost a decade na rin,
mas pinili kong kumuha ng kahit 2 hours course sa driving para lang ba maging kampante and maging familiar sa mga traffic signs and rules. So it cost me like $180 din. Yun. And then syempre pag dito pala sa US road test ka, sarili mong sasakyan. So kailangan meron ka rin talagang kakilala dito na para may mahiraman ka ng sasakyan pa nag-road test ka. Kasi sa case ko again, nagbayad pa ako ng another $180 kung saan ako nag-aral ng driving lessons para lang ma-provide ako ng sasakyan sa road test ko. So yun yung mga medyo magastos talaga siya. And then yung sa endorsement naman ng license, makukumpleto naman natin yan pag nandito na sa US, yung live scan and kailangan kasi ng SSN para makumpleto at ma-process ng Florida Board of Nursing yung lisensya. So yun yung mga gastusin. And then after that, apartment, medyo magastos din, maraming binabayaran. And hindi ka basta-basta makakuha ng apartment dito kasi iba-background check ka. Kasi may mga makikita kayong mga apartment dito na mura, pero hindi ka magiging qualified kasi yung sahod mo is above nung required nilang sahod. So usually may mga bracket sila dito eh. So pag may nakita kang apartment na mura, medyo tapos nurse ka dito, medyo mamalaki yung chances na hindi mo makukuha yung bahay na or ma-reject ka upon background checking. So yun. Usually nag-range talaga yung mga bahay dito is 1.5 above. Yun. So, hindi ko lang alam sa iba. Siguro, may mga case-to-case basis naman. Pero yun lang naman din yung mga naririnig ko. So, marami mga babayaran eh. May amenity fee. Meron pang yung registration fee na non-refundable. At meron pang admin or administration fee na non-refundable din. Tapos, yung deposit mo, magdidepende pa yun kung nakabuild ka na ng credit score. So, yun. Again, talagang importante magkaroon tayo ng credit score dito kasi doon nagdedepende yung mga bayarin natin sa mga bagay-bagay dito. So in my case, swerte lang din talaga ako kasi nung dumating nga ako, nakuha ko na SSN ko, nakapag-apply na ako ng bank account, nabigyan ako ng credit card. Kahit pa paano start na yung pag-build ng credit score ko. So yun. And then, again sa mga under ng Advanced USRN sa Advent Health, huwag kayo mag-alala kasi ipoprovide kayo ng company ng credit card ng may sufficient amount or limit ng credit limit, and then meron nagpo-provide din kayo ng auto loan na okay din yung amount. So it's up to you kung i-consume nyo ng buo yung ipoprovide ng company or not. So yun. By the way guys, gusto ko lang i-share sa inyo kasi nung yun nga yung nag-aral ako ng driving, parang yung Cuban na instructor, in-advisean ako, sabi niya ganun, na-realize ko rin na parang may point din naman, di ba? Na parang nagtataka rin siya, especially sa mga Pilipino, kasi yung mga Pilipino kasi, sobrang grabe daw yung pagkumuha ng sasakyan, sobrang mahal daw. Alam mo yun, na parang hindi niya maintindihan yung iba daw, hindi pa naman talaga marunong magmaneho, tapos kukuha na ng magarang sasakyan. Ang ending, nagkakaroon ng mga road traffic accident. Alam mo yun, tapos alam mo yun, yung nagkakaroon ng disgrasya. So parang sa kanya daw, bakit mo kailangan ng sobrang garang sasakyan? Kasi parang dito naman sa US, oo, necessity yung magkaroon ng sasakyan, pero hindi mo naman kailangan gumastos ng sobra dun sa kinikita mo. So parang ideally daw, sabi niya, parang 25,000 below na sasakyan would be enough na okay na yun. So syempre, pero on the other hand, naiintindihan ko rin kasi yung mga co-nurses natin na syempre, kumbaga, mahabang panahon mo gagamitin yung sasakyan, di ba? So might as well na gumastos ka na ng mas okay na sasakyan, no? So yun. Pero kumbaga case to case basis naman yun. Pero syempre yun nga lang na-realize ko nung sa sinabi ng instructor na bakit nabibili ka ng sasakyan, sobra sa ginagastos, sobra sa kinikita mo. Siguro 1 to 2 weeks sikat ka, pinupuri ka ng mga kaibigan mo, ng mga kakilala mo, pero after that, alam ba nila kung paano ka mag-struggle, paano mabayaran yung mga monthly dues mo, di ba? So come to think of it na
parang may point din naman, di ba? Pero syempre, at the end of the day, it's up to us kung gusto ba natin na mag-aaral or ng simple lang na sasakyan, di ba? Kasi tayo naman magbabayad niyan eh. So yun lang naman, na-share ko lang naman. Tapos, ayun nga, kung meron kayong alam sa sasakyan, for a start, mas okay yung kumuha ng second hand kasi mas affordable siya. Tsaka hindi ka mahihirapan sa monthly mo, mas mababa syempre. Pero in my case, personally, dapat talaga kukuha rin ako ng second hand eh. Pero since hindi ako ganun ka knowledgeable sa mga sasakyan, so mas pinili ko kumuha ng bago, ng brand new. Pero yung brand new na yun, hindi ko sinagad yung in-approve sa akin na loan. Kasi ayoko rin mahirapan sa pagbabayad talaga eh. So yun yung mga isa sa mga na pwede kong ma-share. Tapos yun, since tayo mga Pinoy, hindi tayo sanay ng punas-punas lang. So talagang magdala kayo ng tabo. Kailangan nyo ng tabo. Ako naman, sa case ko kasi, buti na lang nung nag-check-in ako dun sa Marriott, Residence Inn by Marriott, meron sigurong Pilipino na nakaiwan ng isang pigtail. So yun yung ginamit ko dun sa entire almost 2 months ko na stay dun sa hotel. So at hindi ako nahirapan, diba? Kasi hindi talaga komportable yung papunas-punas lang eh. Parang hindi kompleto, parang may something pa din, diba? So yun. And ano pa ba mga advice ko? So yun, sobrang kailangan budgeted talaga yung mga bibilin mo, yung sa pagkain, sa pag nag-grocery ka, kailangan nakalista talaga yung mga kailangan mo lang. Huwag ka munang bumili ng kung ano-ano. Kasi yung first sahod ninyo, though syempre may sign-in bonus na 2,000, di ba? Eh pero may bawas pa din kasi may mga tax ngayon. So magugulat kayo kasi parang feeling niyo ang baba ng sahod, tapos parang paano mo pagkakasyahin yun sa bahay na babayaran mo, di ba? Tapos may iba ka pa mga expense kung meron ka pang utang na naiwan, so kailangan mong bayaran. So sobrang nakaka-toxic siya, sobrang nakaka-overwhelm. Pero sabi nga ng mga mas nauna sa amin dito, kaya naman daw talaga yan. Ano ba akong pwede may advice? Yun lang guys. So kung may iba pa kayong mga questions, PM nyo lang ako dun sa mga credit cards. Send ko sa inyo mga referral. So yun. Tapos basta kung may mga iba pa kayong mga concerns na pwede ko namang sagutin at alam kong sagutin, PM lang kayo. I'm willing to help kasi alam ko yung feeling ng yun na magsisimula pa lang ng buhay dito sa US. Marami talaga mga katanungan na kailangan din talaga ng guidance. And yun nga, kung napapansin nyo dun sa mga ibang videos ko, lagi ko talagang binabanggit yung advanced USRN. Kasi siguro guys, yun lang din yung simple way of saying thank you and yung gratitude ko dun sa advanced USRN kasi sobrang laking tulong talaga nila kung bakit ako nandito ngayon sa US. So, sobrang grateful lang talaga ako. So, I'm just returning the favor. So yun. So, yun lang guys. So, follow for more. Good luck. And syempre, see you soon mga ka-advanced USRN. So, see you.